Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Sa ating nakaraang video lesson, ating tinalakay ang mga uri ng pang-uri. Una nating tinalakay ang pang-uring panlarawan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang isa pang uri ng pang-uri, ang pang-uring pamilang. Sa araling ito, ating tatalakayin ang mga uri ng pang-uring pamilang. Ating matutukoy kung ang pang-uring pamilang ay patakaran, panunuran, pamahagi, pahalaga, palansak, o patakda. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba ang ating aralin tungkol sa pang-uri? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Pang-uri. Ang pang-uri o adjective sa Ingles ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang ating aralin tungkol sa mga uri ng pang-uri. Noong nakaraan ay atin nang tinalakay ang pang-uring panlarawan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pang-uring pamilang at ang mga uri nito. Handa ka na ba? Ano nga ba ang pang-uring pamilang? Pang-uring pamilang. Ito ay salitang tumutukoy sa dami o bilang, posisyon sa pagkakasunod-sunod o halaga ng inilarawang pangalan o panghalip. Ang pang-uring pamilang ay may iba't ibang uri. Narito ang mga uri ng pang-uring pamilang: patakaran, panunuran, pamahagi, pahalaga, palansak, at patakda. Sa araling ito ay ating tatalakayin ang unang bahagi, ang mga pang-uring pamilang na patakaran, panunuran, at pamahagi. Patakaran o cardinal. Ito ay nagsasaad ng aktwal na bilang o dami ng pangalan o panghalip. Narito ang ilan sa mga halimbawa: 1, 5, 10, 15, 100, 3,000, 1,000,000. Ngayon naman ay ating gamitin ang mga halimbawa sa pangungusap. Mayroon akong 3 lapis. Ang salitang 3 ay ang pang-uring pamilang na patakaran. Inilalarawan nito ang pangalang lapis. Nasa high school na ang 2 kong anak. Ang salitang 2 ang siyang pang-uring pamilang na patakaran. Inilalarawan nito ang pangalang anak. Binigyan ako ni Jay ng 5 bag. Ang salitang 5 ay siyang pang-uring pamilang patakaran at inilalarawan nito ang pangalang bag. Panunuran o ordinal. Ito ay nagsasaad sa posisyon o kung pang-ilan ang pangalan o panghalip. Karaniwang ginagamitan ng mga panlaping, ika, pang, o pan. Narito ang mga halimbawa: 1, ikatlo o pangatlo, 5 o panlima, 6 o pang-6, at 8 o pang-8. Maaari ka ring magbigay ng iba pang halimbawa ng pamilang na panunuran. Gamitin naman natin sa pangungusap ang mga halimbawa. Siya ang ikalawang anak ni Ella. Ang salitang ikalawa ang siyang pang-uring pamilang na panunuran at inilalarawan nito ang pangalang anak.
Ang pang-apat na sando ang binili niya. Ang salitang pang-apat ang siyang pang-uring pamilang na panunuran na inilalarawan ang pangalang sando. Ako ang una sa pila, pasok sa loob. Ang salitang una ay siyang pang-uring pamilang panunuran at inilalarawan nito ang panghalip na ako. Pamahagi. Ito ay nagsasaad ng bahagi o parte ng isang kabuuan. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Kalahati, sangkapat, sangkatlo, 10%, at 2/3. Ikaw, maaari ka rin bang magbigay ng iba pang halimbawa ng pamahaging pamilang? Muli, gamitin natin ang mga halimbawa sa pangungusap. Kalahating cake ang ibinigay ko. Ang salitang kalahati ang siyang pang-uring pamilang na pamahagi at inilalarawan nito ang pangalang cake. Ang sangkapat ng kanilang lupain ay maisan. Ang salitang sangkapat ang siyang pang-uring pamilang na pamahagi at inilalarawan nito ang pangalang lupain. Iniipon ko ang 3 kapat sa aking baon. Ang salitang 3 kapat ang siyang pang-uring pamilang na pamahagi at inilalarawan nito ang pangalang baon. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating aralin. Ipagpapatuloy natin ang ikalawang bahagi sa ating susunod na video lesson para sa iba pang uri ng pang-uring pamilang. Muli, narito ang mga uri ng pang-uring pamilang. Patakaran o cardinal, ito ay nagsasaad ng aktwal na bilang o dami ng pangalan o panghalip. Panunuran o ordinal, ito ay nagsasaad sa posisyon o kung pang-ilan ang pangalan o panghalip. At pamahagi, ito ay nagsasaad ng bahagi o parte ng isang kabuuan. Tukuyin ang uri ng pang-uring pamilang ng mga sumusunod na bilang, dami o posisyon. Ito ba ay patakaran o cardinal, panunuran o ordinal, at pamahagi? Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ating alamin kung tama ang iyong mga sagot. 1. 25. Patakaran o cardinal. 2. Pangsiyam. Panunuran o ordinal. 3. Sangkapat. Pamahagi. 4. Ikalima. Panunuran o ordinal. 5. 2/3. Pamahagi. 6. 2,000. Patakaran o cardinal. 7. Pang-7. Panunuran o ordinal. 8. 100. Patakaran o cardinal. 9. Kalahati. Pamahagi. At 10. 500. Patakaran o cardinal. Tama ba ang iyong mga sagot? Dahunan ang pang-uring pamilang at isulat ang uri nito. Muli, ito ba ay patakaran o cardinal, panunuran o ordinal, o pamahagi? Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang bundok Makiling ay kabilang sa 300 hindi aktibong bulkan sa bansa. Ang pang-uring pamilang ay
300 at ito ay patakaran o kardinal. Mayroon naman tayong 24 na aktibong bulkan. Ang pang-uring pamilang ay 24 at ito ay patakaran o kardinal. Ang bulkang Mayon ay una sa pinakaaktibong bulkan sa bansa. Ang pang-uring pamilang ay una at ito ay panunuran o ordinal. Pangalawa naman sa mga pinaaktibong bulkan ang Bulkang Taal. Ang pang-uring pamilang ay pangalawa at ito ay panunuran o ordinal. May taas na 1,090 metro ang bundok Makiling. Ang pang-uring pamilang ay 1,090 at ito ay patakaran o kardinal. Aabot na 5 oras para maakyat ang pinakatuktok nitong tinatawag na Peak 2. Ang pang-uring pamilang ay 5 at ito ay patakaran o kardinal. Kapag nasa kalahati na ng trail, ay tumitigil para magpahinga at kumain ang mga mountaineer. Ang pang-uring pamilang ay kalahati at ito ay pamahagi. Ang bundok Makiling ay tahanan ng may 181 uri ng mga ibon. Ang pang-uring pamilang ay 181 at ito ay patakaran o kardinal. Nasa 7,000 uri ng insekto naman ang naninirahan dito. Ang pang-uring pamilang ay 7,000 at ito ay patakaran o kardinal. Sana kahit sangkapat lang ng bundok Makiling ay maabot ko kapag ako naman ang sumubok umakyat dito. Ang pang-uring pamilang ay sangkapat at ito ay pamahagi. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.